Ang labanan sa Mactan, alam na alam natin ang kwento, di ba? Si Lapu-Lapu, yung astig nating bayani, laban kay Ferdinand Magellan, yung dayuhang mananakop. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na baka hindi pala buo yung kwentong alam natin? Paano kung may isa pang karakter, isang arkitekto na nasa likod lang ng lahat, na tahimik na nagmamanyobra ng mga pangyayari? Okay, umpisahan natin sa isang tanong na medyo controversial. Ang labanan ba sa Mactan ay isang bitag? Kasi yung sagot dito baka baguhin ang lahat ng pagkakaalam natin sa isa sa pinaka-iconic na moments sa kasaysayan ng Pilipinas. Tara, silipin natin! Sige, una sa lahat, balikan muna natin yung kwentong nakasanayan na natong lahat. Yung simpleng labanan sa pagitan ng dalawang kilalang leader. Sa version na to, napakaklaro ng lahat. Si Lapu-Lapu, siya yung tagapagtanggol, lumalaban para sa kalayaan. Si Magellan naman, yung mananakop. Gustong angkinin ng lupa natin para sa hari ng Espanya. Good guy versus bad guy. Bayani, laban sa kontrabida. Pero, ganun lang ba talaga yun kasimple? Kasi dito napapasok yung isang karakter na madalas parang extra lang sa kwento. Isang tao na baka siya pala yung pinaka-importanting piyesa sa buong chess game na to, pero hindi lang natin napapansin. At itong player na to ay walang iba kundi si Raja Humabon. Siya yung makapangyarihang pinuno ng Cebu, na noon ay isa sa pinakamalaki at pinakamaunlad na trading port sa buong rehiyon. Isipin nyo, siya ang big boss. Para talaga maintindihan natin ang nangyari, kailangan nating ilipat ang ating focus. Mula sa madugong dalampasigan ng Mactan, pumunta tayo sa palasyo ni Humaban sa Cebu. Siya nga ba ang utak sa likod ng lahat? Ang arkitekto? Ngayon, tingnan natin yung sandugo. Madalas iniisip natin na ito'y tungkol sa pagpapabinyag, sa relihiyon. Pero para sa isang matalinong leader tulad ni Humabon, ito ay higit pa doon. Isa itong strategic na alyansa, isang kasunduang politikal at higit sa lahat, militar. Sa madaling salita, nakuha siya ng isang napakalakas na kakampi. At bakit niya kailangan ng kakampi? Simple, dahil may problema si Humabon. Bilang hari ng Cebu, gusto niyang palakasin pa ang kapangyarihan niya. Pero may isang malaking bato sa kanyang sapatos, si Lapu-Lapu ng Mactan. Siya lang yung kaisa-isang pinuno sa lugar na matigas, na ayaw yumukod sa kanya. So, isipin nyo kung ikaw si Humabon, anong gagawin mo sa problema mong yan? Lalo na't may bago kang kaibigan na may dalang mga kanyo, espada at baluti. Dito na pumapasok yung tinatawag na Spanish Hammer Strategy. At heto yung teorya, na parang isang apat na hakbang na plano. Una, makipag-alyansa sa mga dayuhang armado. Check. Pangalawa, ituro mo yung kalaban mo. Sabihin mo sa mga bago mong kaibigan, uy, yung si Lapu-Lapu ayaw sumunod sa inyo. Check. Pangatlo, hintayin mong mapikon si Magellan at gustuhing ipakita yung lakas ng Espanya. Check. At pang-apat, ito yung pinakatalino, hayaan mong yung Spanish Hammer ang dumurog sa problema mo nang hindi mo man lang kailangang gamitin ang sarili mong mga mandirigma. Brilliant, di ba? Ang mas nakakatuwa pa rito, para maging kapani-paniwala, nag-alok pa raw si Humabon ng tulong. Sabi niya, Boss Magellan, padala ko na mga tauhan ko. Pero si Magellan, dahil sa yabang, tumanggi. Gusto niya suluhin yung karangalan. Yun pala, pumasok siya ng diretsyo sa plano ni Humabon. Pero, dito nagkakaroon ng twist. Alam naman natin, kahit gaano kaganda ang isang plano, pwedeng pumalpak. At yung galing ng isang tunay na strategist, nasusukat yan hindi sa kung paano siya magplano, kundi sa kung paano siya mag-react kapag nasira ang plano niya. At gumuho nga ang lahat para kay Humabon. Yung mga akala niyang invincible o hindi natatalo na Espanyol, natalo. Si Magellan, patay. Yung martilyo na inaasahan niyang pandurog sa kaaway niya, binasag ni Lapu-Lapu. Dito natin makikita kung gaano kabilis at katala si Humabon. Tingnan niyo tong timeline. April 27, namatay si Magellan. Sa puntong yun, sa mata ni Humabon, yung mga Espanyol biglang naging mahina at inutil na. So anong ginawa niya? Pagdating ng May 1, 4 na araw lang ang pagitan, nag-imbita siya ng isang malaking piging para sa mga natitirang Espanyol. Ang resulta, lahat sila inambush at pinatay. Isipin nyo, from ally to enemy, sa loob lang ng 4 na araw. Grabe ang bilis ng desisyon. So eto na yung tanong na naiwan sa atin. Ano ba talaga si Raja Humabon? Traidor? O isang henyo sa taktika?
Kaya, paano natin siya titingnan? Isang traidor na tinalikuran ng mga kakampi niya? O isang tusong strategist na ginamit lang sila para sa sariling interes? Kumilos ba siya dahil sa takot nung natalo si Magellan? O kumilos siya dahil nakita niya yung oportunidad na patalsikin ang isang dayuhang kapangyarihan na wala nang pakinabang sa kanya? Siya ba ay isang footnote lang sa kwento ni Lapu-Lapu o siya ba talaga ang main character sa komplikadong larong ito ng kapangyarihan? Sa huli, yung buong plano ba ni Humabon ay para manalo? Para makuha ang ganap na kapangyarihan? O baka naman yung laro niya ay iba? Baka ang goal niya ay wag lang matalo, to survive. Sa isang magulo at mapanganib na mundo, baka yun lang ang pinaka-importanteng panalo sa lahat. Kayo, ano sa tingin ninyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.